Jessa POV. Hindi ako nagbibiro ng sabihin kong magbe-beauty rest ako. Pagkagaling sa ospital, damiretso kagad ako sa condo unit na pinagamit sa akin ng mag-asawang Douglas at Moira. Pag-aari daw ito ng mga Salvador. Nung una ay nahihiya pa ako pero sila na rin ang nagsabi na matagal na raw na walang gumagamit nito. Kaya pinatuloy na muna nila ako dito pansamantala. Kapag nakaipon na ako, saka ako maghahanap ng bagong malilipatan. Kinabukasan ni sobrang excited ako kaya maaga pa inihanda ko na kaagad ang aking isusuot. Naglagay pa ako ng facial mask para fresh ako mamaya. Bagong biling summer dress ang sinuot ko at light makeup para naman hindi ako maputla mamaya kapag nagkaharap kami ni Alexus. First date namin kaya dapat mukhang fresh. Kanina pa akong nakaharap sa salamin at pinapractice kung paano ako ngingiti mamaya. Praktisado lahat ng mga ikikilos ko para naman hindi nakakahiya kay Alexus. Baka sabihin nito wala akong manners. Ginugal ko pa nga kanina ang first date 101 at nag-take notes ako ng mga pwede kong magamit sa date namin. Tumawag ako ng taxi at nagpahatid sa hospital dahil sinabi ko kay Alexus na dun ko siya pupuntahan. Pagkababa ko ng taxi ay natanaw ko na kaagad si Alexus na kalalabas lang ng hospital. Natanaw rin niya kaagad ako, nakita ko na pakunot ang noon nito habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagagandahan siguro siya. Wow, para kang pupunta sa blind date ha? Pabirong sabi nito. Hindi dahil para kang Google. Tugon ko. Ha? Kumunot ang noon nito. Kasi nakilala na kita, the search is over. Malawak ang ngiting binigay ko. Mais ka ba? Tanong nito. Ha? Kasi ang corny mo. Tigilan mo na nga yung kaka-pick up line mo, nailing na sabi ni Alexus. Saan ka pala pupunta? Tatakasan mo ba ako? Tanong ko sa kanya dahil dito ko siya inabutan sa labas. Napatawa lang ito. May nakalimutan lang ako sa sasakyan. Wait, anito't nagmamadaling nagtungo sa nakaparada nitong sasakyan. Hindi ba dapat yayain niya na ako sumakay? Dahil magde-date kami, hinintay ko na lang siyang bumalik. Tara na, anito na makalapit sa akin. Saan mo ba gustong kumain? Tanong ko. Excited na kasi ako sa date namin. Basta sumunod ka na lang. Sabi mo sky's the limit, hindi ba? Nagdala ka ba ng maraming pera? Tanong nito. Oo naman, dala kong buong sahod ko. Pagmamalaki ko pa. Natawa ito ng pagak habang nakatingin sa akin. At saka naglakad kaya sinabayan ko siya. Nagtataka talaga ako kung saan kami pupunta dahil tinutumbok namin ang gilid ng ospital at narating namin ang simpleng kainan na paboritong puntahan ng mga empleyado sa ospital. Diyan tayo kakain? Nakangiwing tanong ko. Ang ganda-ganda pa naman ang suot ko tapos sa karinderya lang pala niya ako dadalhin. Hindi sumagot si Alexus, gumiti lang ito sa akin. Hindi bali na, ang mahalaga ay magde-date kami ngayon. Pagdating ko sa loob ay nagulat ako dahil naroon pang iba pang mga nurse. Usually walang masyadong empleyado dito sa ganitong oras. Sigurado ka bang nagdala ka ng maraming pera? Bulong ni Alexus. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo sky's the limit. Hindi ko naman kayang ubusin ang sahod mo kaya sinama ko sila para masaya ang lahat. Bumagsak ang aking pangasa sinabi ni Alexus. Guys, get what you want. Minsan naman libre si Jessa. Ani Alexus at naupo. Salamat Jezabel, birthday mo ba? Tanong ng isang nurse. Napangiwi ako. Hindi, birthday ng aso ko. Mapakla akong sagot. Inis na naupo ako sa tabi ni Alexus. Date natin to. Bakit sinama mo silang lahat? Pabulong kong tanong sa kanya. Wala kang sinabing date. Sabi mo lang ititreat mo ko dahil bagong sahod ka. Anito, pinalikihan ko siya ng mata. Hoy, Alexus, hindi ka tanga. Nananadya ka ano? Hindi sumagot si Alexus bagkus ay tumawa lang ito. Bad trip ako ngayon, hindi lang dahil sa hindi ko pala siya masasolo, kundi dahil ubos siguradong pera ko nito. Napakamot na lang ako ng ulo, mukhang habang listahan ko ng utang dito sa karinderya. Alam kong sinasadya lang ito ni Alexus para inisin ako. Akala siguro niya ay susuko na ako basta-basta sa panliligaw sa kanya. Pwes, nagkakamali siya. Bakit yan lang ang kinakain mo? Tanong nito, tubig at pansit ng kasing in-order ko. Paano naman ako makakain ng maayos kung alam kong ubos mamayang pera ko? Busog pa ako, pagsisinungaling ko, natawa na naman ito at mukhang hindi naniwala sa akin. Sa halip na mainis ay in-enjoy ko na lang makatabi kaming kumakain. Total nandito na rin naman ako sa sitwasyong ito. Saka ko na lang po problemahin ang pambayad.
Maya-maya pa'y tumunog ang phone ni Alexus at sinagot yon. Pagkatapos sagutin ng tawag ay bumulong to sa akin. Una na ako, kailangan ko nang bumalik sa loob. Paalam nito sa akin at tumayo. Yumuko ito para ilapit ang kanyang mukha sa aking tenga. Salamat, marami kang napasaya ngayon. I'm so proud of you. Nakaakaloko nitong sabi. Kung hindi lang kita mahal, nakalabi kong sagot, nakita kong pagsilay ng ngiti sa mga labi nito bago umalis. Tumayo naman agad ako at lumapit sa kahera dahil kanina pa akong kating-kating malaman kung magkanong babayaran ko. Wala po, naka-charge pong lahat sa account ni Doc Alexus. Napamulagat ako sa sinabi nito. Napalingon ako kay Alexus na ngayon ay nasa labas na. Tanaw ko pa rin siya kaya nakita kong lumingon ito sa akin at saka pa simpleng ngumiti. Tumakbo ko papalapit sa kanya, ngunit pagdating ko sa pintukan ay medyo malayo nang narating nito dahil sa bilis niyang maglakad. Napanguso ako, pinakaba pa niya ako, siya naman palang magbabayad. Hinabol ko na lang siya ng tanaw, likod na lang niyang nakikita ko. Nakita ko pang itinaas nitong kanyang kanang kamay at bahagyang ikinaway habang naglalakad. Kahit nakatalikod siya ay mukhang alam nitong sinusundan ko siya ng tingin. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti at kiligin. Ano ka ba Alexus? Sa halip na ma-turn off ako, mas lalo tuloy akong na-inlove sa'yo. Very wrong moves ka. Bumalik ako sa loob at umorder ulit ng pagkain dahil lang totoo'y gutom na talaga ako. Since hindi naman pala ako magbabayad, magti-take out ako ng marami. Masaya ako naglakad pabalik sa ospital habang bitbit kong 2 malalaking plastic bag laman ng mga pinabalot ko. 1 linggo ako nitong hindi na kailangang bumili o magluto ng pagkain. Ilalagay ko na lang ang mga to sa fridge at freezer para tumagal. Wow, ang ganda natin ha? Ani Lily nang makita niya ako sa loob ng ospital. Siyempre naman, ang ganda talaga ng suot ko ngayon. Mahal kayang bili ko sa dress na to. Gumiti ako sa kanya at iba pang mga nurse na nandito ngayon. Sila rin yung mga kausap ko kahapon. Ano, napasagot mo na ba si Doc? Nakatawang tanong ni Nurse Nancy. Na walang ngiti ko sumimangot nang maalalang hindi ako nakaporma kay Alexus dahil hindi ko siya nasolo. Paano naman ako puporma? Ang dami niyang chaperon. Sabay-sabay silang nagtawanan. Sayang, hindi ko nakita kung anong itsura mo nung makita mong sinama ni Doc lahat ng taga-hospital sa date niyo. Ani Nurse Judith. Duty na kasi kami, kaya hindi kami nakapunta. Ani ni Ate Luz. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Kayo din? In-invite ni Alexus? Gulat na gulat kong tanong, lalo pa silang nagtawanan. Oo, lahat kami in-invite ni Doc. Natatawang sabi ni Ate Luz. Napamulagat ako sa narinig. Nakakainis yung Alexus na yan. Napasimangot na naman ako. Paano naman may in love si Doc sa itsura mo? Ang ganda-ganda na suot mo tapos ang laki-laki niyang take out na binitbit mo. Wapoys ka naman eh. Kaya hindi mo mapasagot si Doc, ani Nurse Lily. Hindi ko kasi siya na solo kanina. So dito na lang ako bumawi sa take out. At sino namang may sabi na hindi ko siya kayang pasagutin ha? Nagsisimula pa lang kaya ako. Confident kong sabi. Oh, ayan na palang dream boy mo. Labas na yung mga the moves natin dyan. Ani Ate Luz. Napatawa ko ng labas sa ilong. Watch and learn. Pagmamayabang ko sa kanila. Tumahimik ang mga kasama ko't mukhang panonoorin na naman ang gagawin kong pagpapalipad hangin. Malayo pa lang inakatingin na si Alexo sa mga plastic bag na dala ko. Parang hinakot mo na yata lahat na paninda nila ha. Natatawang sabi nito na makitang puro lunchbox ang laman ng plastic bag. Para naman mabawi ko yung pinambili ko dito sa suot ko. Ang mahal-mahal nito tapos sa karinderya mo lang pala ako dadalhin. Sagot ko sa kanya. Ngiti lang ang sinagot nito. Bigla akong may naalala. Yumuko ako at kinuha mula sa loob ng plastic bag ang isang lunchbox na may lamang pagkain. Inabot ko yun kay Alexus. Para sa'yo, wika ko. Ano yan? Siomay at hopya. Teka lang pala, inchi ka ba? Seryosong tanong ko. Napakunot naman si Alexus sa tanong ko. Bakit? Takang tanong nito. Kasi, I show my love to you and hope ya. Love me too. Nakangiti kong sabi. Napatakip tuloy ako ng aking bibig dahil hindi ko mapigilang mapatawa sa binitawan kong linya. Lalo nang makita kong reaksyon ni Alexus. Oh God, umikot ang mga mata nito sabay lakad palayot, nilagpasan ako. Hagik-hika naman ang narinig ko mula sa mga nurse na nanunood. Nakabungis-ngis akong tumingin sa kanila. Kaya ka nababasted eh, niling na sabi ni Ate Luz.
Naagaw ng pansin kong papalayon si Alexis kaya hinabol ko to. Alexus! Tawag ko sa kanya. Ni hindi man lang to tumigil. Marahil ay alam nitong kukulitin ko lang siya. Kaya naman binilisan kong paghabol sa kanya hanggang sa maabutan ko to. Ano ka ba? Tinatawag ka, hindi ka lumilingon. What now? Anito tuloy-tuloy sa paglalakad habang sinasabayan ko siya. Kailan mo ba ako sasagutin? Diretsa kong tanong, napatigil naman sa paglalakad si Alexis at tumingin sa akin. Sumeryoso mukha nito at may hinahong nagsalita. Look, Jessa, kung hindi ka marunong makaunawa ng hint, dederechahin na kita. Kung interesado talaga ako sa'yo, hindi kita dadalhin sa karinderya at hindi ko isasamang buong staff ng hospital. Akala ko magigets mo na yon. Ang ibig kong iparating sa'yo kanina. Ilang beses na niya akong nabasted pero ngayon ay mukhang seryoso na talaga si Alexis. Parang kapatid lang ang pagtingin ko sa'yo dahil best friend ka ni Moira. Nakakabatang kapatid ang tingin ko sa inyong dalawa. Matagal na tayong magkakilala. Kung talagang gusto kita, matagal na sana kitang niligawan. Maraming lalaki dyan, huwag mo sayangin ang oras mo sa akin. Mahinahon man itong magsalita, hindi pa rin maiwasan na masaktan ang damdamin ko. Dahil sa mga sinabi niya kaya napayuko ako. I'm sorry, ani Alexis at tinapik ako sa balikat at saka ito naglakad ulit papalayo. Dinukot ko ang cellphone sa aking sling bag dahil din kay Moira kaya matagal ko nang alam ang phone number ni Alexis pero never ko siyang tinext. Kahit naman patay na patay ako sa kanya, hindi ko naman ini-invade ang privacy niya. Ngayon pa lang. Nag-send ako ng text message sa kanya. Ewan ko lang kung hindi pa kita mapasagot ngayon. Matapos kong pindutin ang send button ay nakita kong dinukot ni Alexis ang phone niya at binasa yon. Napatigil to sa paglalakad at biglang pumihit ng direksyon paharap sa akin. Kitang-kita ko sa mukha niyang pagkatuliro at dali-daling naglakad papalapit sa akin. What the hell? Balisang sabi nito na makalapit siya. Sinend ko kasi ang picture niya na nakapalda siya ng maigsi. Kuha yun 5 years ago. Napasubo lang siya noon at napalda na wala sa oras dahil sa isang katawaan. Ang hindi alam ni Alexis ay patago ko siyang kinuna ng litrato noon. Malay ko bang magagamit ko pala to ngayon? Ang sabi ni Moira, pilyo daw tong si Alexis pero wag mong kakanti ng pagkalalaki niya dahil nawawalang pagiging cool nito. Why on earth do you have that picture? Bulong ni Alexis. Halata sa mukha nito nagpapanik. Bakit lang ako ngumiti sa kanya? Aagawin pa sana nitong cellphone ko, ngunit mabilis akong tumalikod at lumayo sa kanya. Muntik na ako mapasigaw nang mabilis siyang nakalapit sa akin at dinukwang ang cellphone mula sa aking likuran, ngunit mabilis ko tong naiiwas. Niyakap niya ako mula sa aking likuran upang agawin sa aking kamay ang cellphone na pilit kong sinisiksik sa tapat ng aking tiyan. Ilang sandali din kami nagpangbuno at tuluyan na ngang nawalang pagiging Mr. Cool Guy nito ngayon. Bitawan mo ko, angal ko, dahil nagawa pa niya akong iangat sa sahig kaya nagkakawag-kawag ako habang mahigpit pa rin ang pagkakahawa ko sa aking cellphone. Give me that phone, gigil na sabi nito. Ayoko, pinipigilan kong mapatili para hindi makatawag ng pansin ng ibang tao. Pero sigurado akong pinapanood kami ni na Ate Luz ngayon. Bago pa man maagaw ni Alexis ang cellphone ko, tinago ko to papasok mula sa kwelyo ng aking bestida at sinuksok sa loob ng aking bra. Saka mabilis na kumuwala at humarap kay Alexis. O ayan, kunin mo, hamon ko sa kanya at niliyad ko pang aking dibdib. Napatigil naman to at wala nang nagawa. Delete it right now, maring utos nito habang nakaturo sa dibdib ko kung nasa na aking cellphone. Okay, sa isang kondisyon, boyfriend na kita, saad ko tinitigan siya sa mata. Nalaki ang mata nito sa sinabi ko. What the heck, Jessa? Anito na hindi makapaniwala. Okay, kung ayaw mo, edi wag. Ani ko sabay talikod. Hinila niyang braso ko paharap sa kanya. What are you doing? Pabulong nitong sabi talatang nagtitimpi. Narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Tayo na, kung gusto mong burahin ko yon. Are you serious? Hindi pa rin makapaniwalang sabi nito. Matagal na akong seryoso sa'yo, no? Tugon ko naman. Napihilamos ng mukha si Alexis. Maya-maya pa'y namewang ito at frustrated na tumingin sa akin habang nakangisi naman ako sa kanya. Muli siyang nagsalita. Okay, 1 week, 7 days lang. After nun, tantanan mo na ako. Anito. Jessa POV. Binalikan ko ang mga plastic bag na dala ko. Kitang-kita ko sa mukha ni na Ate Luz at mga kasamahan kong nurse ang pagtataka dahil sa nasaksihan nila kanina. Alis na ako, see you na lang tomorrow, wika ko.
Ano nangyari sa inyo ni Doc? Ba't kanya binuhat? Tanong ni Ate Luz. Napatawa naman ako nang maalala kung paano kami nag-agawan ni Alexis sa cellphone. Wala, nabuhat niya lang ako sa sobrang tuwa kasi sinagot ko na siya. Natuwa? Parang hindi naman. Para kayo magkapatid na nag-aaway. Hindi ganun, masaya lang siya kasi kami na. Binuhat ko nga yung mga plastic bag. Totoo, Jezabel? Kayo na? Tanong ni Lily na mukhang siya lang ang sumeryo sa sinabi ko. Kailan ba naman ako nagsinungaling? Wika ko. Mukhang wala namang naniniwala sa akin. Sino nga bang bastang maniniwala na ganun kabilis ko mapapasagot si Alexos kung kani-kanina lang sinabotahin niyang date namin. Sige, una na ako. Kita-kits na lang bukas. Paalam ko sa kanila, saka na lang ako magkikwento sa kanila. Masaya akong uuwi dahil kami na ni Alexos kahit panapilitan lang ito. Basta sisiguraduhin kong ma-inlove siya sa akin bago matapos ang 1 linggo. Pagkalabas ko ng pintuan ng ospital, isang lalaki nagmamadaling sumalpok sa akin kaya tumalsik at napaupo ako. Nabitawan ko rin ang mga plastic bag na hawak ko. Napapikit ako habang pinipisil ang aking balakang. Aray ko naman, daing ko. I'm sorry miss, narinig kong sinabi ng lalaki. Sinubukan kong tumayo't nakita kong nilahad na nakabangga sa akin ng kanyang kamay upang tulungan ako. Tinanggap ko yon para mabilis akong makatayo. Agad kong pinagpagan ang aking putan dahil sa alikabok. Napatingin ako sa lalaki na marinig ko tong magsalita. Ayos ka lang miss? Tanong nito. Tumango ako tumingin sa kanya. Napapilig ako nang makitang itsura nito. Nasa romance novel ba ako? Bakit bidang lalaki yata tong kaharap ko? Opa! Usal ko nang makita kung gaano kagwapong lalaking nasa harapan ko. Ha? Wala, ayos lang. Nako naman, yung pagkain ko. Nanghinayang nasabi ko na makitang kumalat ang mga lunch boxes. Nakahinga ako ng maluwag na makitang hindi naman pala natapon ng laman. Yumuko na lang ako at isa-isang dinampot ang mga yon at ibinalik sa bag. Napansin kong tumutulong na rin sa pagdampot ang gwapong lalaki. Hindi ko siya pinigilan dahil kasalanan naman niya kaya natapon yon. Salamat, wika ko nang maisilid kong lahat ng lunch boxes sa plastic bag. Mukhang marami kang pasasalubungan ha? Anang lalaki. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi mag-isa lang ako sa bahay. Akin lahat yan, sagot ko habang binubuhol ang bag para siguradong hindi nito mabubuksan kahit pa mabitawan ko ulit. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Nang lingunin ko siya ay nakatingin to sa mukha ko na parang amused na amused sa aking sinabi. Hindi siguro siya makapaniwala na ako lang mag-isang uubos nitong mga pagkain. Malakas akong kumain, proud ko pang sinabi. Ngumitito na lalo pa nitong ikinagwapo. Hindi halata sa'yo, nakangiting sabi nito. Nasa romance novel ba ako? Hindi ko na talaga mapigilang sabihin ang kanina pang tumatakbo sa isip ko. Bakit? Tanong nito. Kasi ang gwapo mo, sagot ko. Wala lang naman sa akin yun dahil marunong talaga ako mag-appreciate ng magagandang mukha. Mapababae man o lalaki. Pwede bang ikaw na lang ang leading man ng buhay ko? Kanina pa kasi ako kating-kating na iba tong pick-up line na to. Nakita kong umaliwala sa kanyang mukha talatang natawa sa aking sinabi. Ayan, kompleto ng araw ko. May bumili na rin ang linya ko. Joke lang, may boyfriend na ako, sabi bawi ko. Bigla akong naalala si Alexus. Hay, sana ganito rin siya kung mag-react sa mga banat ko. Binuhat ko mga plastic bag at walang sabi-sabing iniwan kong lalaki. Saka ako naglakad papalayo sa ospital para umuwi na. Pagkarating ko sa condo ay kaagad kong nilagay sa fridge ang mga dala kong pagkain. Excited na akong ibalita sa best friend ko na kami na ni Alexus. Hindi ko alam kung good news yung teen. Persahan talaga, wika ni Moira sa kabilang linya. Sa ngayon lang to Moira. Sa loob ng 7 days makikilala niya ako at siguradong may in love na siya sa akin. Doon naman nagsisimula yun, hindi ba? Oo, pero ewan ko lang sa sitwasyon niyo. Natatawang tugon ni Moira sa kabilang linya. Hanggang sa matapos kami mag-usap ni Moira ay napapabuntong hininga na lang ito kapag naalala kung paano ko binlockmail si Alexus. Basta positive ako na makukuha kong puso niya. Wala pa ako nakikilalang tao na ayaw sa akin. Si Don Arturo nga na tinatawag nilang super suplado daw. Kapag nakikita ko malayo pa nakangiti na kagad sa akin. At palaging kinakamusta ko na pasagot ko na raw ang anak niya. Ngayong kami na ni Alexus ay mapapagtuunan na niya ako ng pansin at malalaman niyang madali lang naman pala akong mahalin.
Hindi nga, dudang sabi ni Nurse Marta na kasabay ko sa shift habang papunta kami sa kwarto ng pasyenteng painumin namin ng gamot. Oo nga, kami na talaga kahapon pa. Proud kong pagkumpirma sa kanya. Pagkapasok ko pa lang kaninang umaga sa trabaho, pinamalita ko na kagad na kami na ni Alexus. Lahat ng makausap ko, binabalitaan kong kami na kahapon pa. Wala namang hindi nakakaalam na diniskartehan ko siya noon pa. Wala lang, basta maniwala na sabihin kong kami na. Ay nako, kung ako sa'yo Jessa, kalimutan mo na yan si Doc Alexus. Halata namang wala siyang gusto sa'yo. Ang ganda mo naman, sinasayang mo lang oras mo, ang daming gwapo dyan. Kagaya ng bagong doktor dito sa ospital, nakita mo na ba? Hindi ko pa nakikita, mas gwapo pa kaysa sa boyfriend ko? Napatawa naman si Marta nang banggitin kong salitang boyfriend. Ayaw talaga niyang maniwala. Magkasing gwapo, ani Marta at sinakyan na lang ako sa pagpupumilit kong boyfriend ko na si Alexus. Kung kasing gwapo pala siya ni Alexus, aba, gwapo nga, sad ko. Lakas talaga ng tama mo kay Doc, ani Marta. Nasa loob na kami ng silid ng pasyente. Good morning po, halos sabay naming bati ni Marta sa matanda. Binati rin naman niya kami. San ko nga ba siya pwedeng yayain kung magde-date kami? Baling ko kay Marta. Nag-isip naman ito. Yayain mo manood ng sine, ani Miss De Leon, ang matandang pasyente. Bigla akong napatingin dito. Tama, sa sinehan. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Lola, tama ka dyan. Nakangiting tugon ko. Makaka-chancing ka pa paminsan-minsan, pabirong sabi ng matanda. Nalaki parehong mga mata namin ni Marta at saka nagtawanan. Lola, kaya ka na high blood eh. Pabiro kong tugon sa sinabi niya. Siguraduhin mo lang na nakainom na siya ng gatas bago kayo magsini. Bakit naman po? Aba, baka mauhaw sa sinihan ng boyfriend mo. Baka biglang dumede sa'yo. Hagalpakan kami ng tawa ni Maricel dahil hindi namin inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda. Ay kung ganon, 2 araw ko siyang hindi pa iinumin para uhaw na uhaw. Gating biro ko naman. Ngayon si Miss De Leon naman ang tumawa. Ano kayang reaksyon ni Doc kapag sinabi mo yan sa kanya? Ani Marta. Titignan ko mamaya. Baliwala akong sagot. Hindi ka nahiyang sabihin sa kanya? Nakangiwi sabi ni Marta. Bakit naman? Boyfriend ko naman siya. At saka, doon din naman ang punta noon. Bakit patatagalin ko pa? Nagbibiro lang naman ako dahil sinasakyan ko lang ang kapilihan ng matandang pasyente. Ay nako Jezabel, siguradong mawiwindang sa'yo si Doc niyan kung hindi mo isisensor ang bibig mo. Joke lang, natatawa kong sabi. Ano kaya ang mangyayari ngayong 7 days na nobyo ni Jessa si Alexus? Mapaibig kaya niya ang binata sa loob lamang ng 7 araw? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.